nagpapakita na ginto. Baka sakaling mayroong maligtas sa kanilang mga kapatid. Amen? Amen. Excited ako mga kapatid. Masaya ako na muli ko kayo nakita. Although marami pong wala ngayon. Kung gusto niyo pong sumama sa afternoon service sa Malaingin, you are welcome mga kapatid. Alas 2 po ang start ng service ko doon. At pagkapan niyo po ako sa prayer mga kapatid na patuloy po tayong gamitin ng ating Panginoon mightily, powerfully, according to God. Amen? Praise God. Masaya kayo mga kapatid na wala kami o malungkot kayo na wala kami? Praise God. May masaya, mayroong malungkot. Praise God. Kapatid, ang mahalaga, wala man kami, kasama niyo pa rin ang Diyos natin. Amen. And I pray, kung paano yung revival na naranasan namin doon, I pray na maranasan din natin dito. Kung paano kumilos ang Panginoon doon, ay patuloy na maranasan natin na kumilos ang ating pong Panginoon. Amen? Praise the Lord. Alam niyo po mga kapatid, maraming mga Kristiyano sa Book of Romans, sa Book of Acts, maging sa Book of Ephesians and Galatians, sa Colossians, grabe silang magpuri sa Panginoon kahit walang instruments. Grabe yung revival na kanilang naranasan without this kind of instruments. At sa Book of Revelation, may mga Christian naman na binabanggit na hininga, maligamgam, minsan mainit, minsan malamig. And I pray mga kapatid, na sa UPC Health Uses ay walang maligamgam dito kung magpuri sa Panginoon. Amen. Amen? Kahit may problema, dapat mainit pa rin ang pagpupuri natin sa Panginoon. Kahit walang instruments, mga kapatid, gamitin natin yung ating kamay, gamitin natin yung ating lakas, gamitin natin yung ating mga labi, para paluwalhati ang ating pagdakilan. Amen? Minsan po tayo mga tao, ganado tayo maghingi sa Panginoon. Amen? Pero minsan, wala tayong ganang magpuri sa Panginoon. Amen. Alam niyo po ba yung experience namin from Naik to Davao? Hindi po birong experience yun mga kapatid. Pero minsan hindi po kami binabayaan ng Panginoon. Amen? Hindi po biro yung tulugan namin doon na experience ni Sister Sheila sa ni Sister Sonny. Napakalayo ng Naik sa Davao. Malayo mga kapatid. Hindi biro. Pero pag ginawa pala natin yan para sa Panginoon, hindi rin biro ang gagawin ng Diyos sa iyo at sa akin mga kapatid kung gaano siya kadakila. Ang revival pala mga kapatid, hindi pala kayang hadlangan ng demonyo. Walang magagawa si Satanas para ang Diyos kumilos sa buhay mo at sa buhay. Amen? Kaya pala wala tayong minsang revival. Dahil tayo mismo ang mayroong problema dahil ayaw natin ng revival. Amen? Alam niyo po ba na sino man dito ngayon ang mayroong karamdaman, mayroong mabigat na pinagdadaanan, walang magagawa si Satanas para magpuri at sumampas sa Panginoon. Amen. Napansin niyo po sa Bible, sa Book of Gatherers, di ba mayroong tao doon na libo-libong demonyo mayroon siya? Ang demonyo, kaaway ng Diyos. Si Satanas, kaaway ng Diyos. Kaya sa Bible, kapag ang tao maraming demonyo, mahirap lapitan. Nagwawala, nagwawahay. Sinusugatan ng sarili kahit bumubulwak na yung dugo sa katawan. Hindi siya kayang basta tapusin. Ay, isang demonyo nga lang, ang hirap na, yung pa kayang libu-libong demonyo mayroon sa isang tao. Di ba sir? Pero kung mapapansin niyo mga kapatid, nung narinig niya ang pangalan ng Panginoong Jesucristo, hindi na niya hinayaan na makalapit sa kanya ang Panginoong Jesus. Anong ginawa niya? Kahit mayroon siyang legions of demons, walang nagawa ang demonyo, hindi siya kayang pigilan at kumapit sa ating Panginoon. At ang sabi ng Bible, yung tao na to na sinaniba ng libo-libong demonyo, nagpatira pa sa harapan ng Panginoon. Yung sakit natin, yung problema natin, yung ating pinagdadaanan, yung demonyo, walang magagawa para lumapit at lumuhod at magpuri at sumamba sa ating pong Panginoon. Amen! Kaya huwag tayong pumayag na hindi tayo nariribay dahil nakagapos tayo sa problema. Yung problema natin, walang magagawa sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon Jesus. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo.
para sa salita ng ating pong Panginoong Jesucristo. And when we read this Word of God, mga kapatid, there is a power in reading the Word of God. Hindi lamang po ito simpleng babasahin. Uuwi tayo na nanghihina. No reason na uuwi tayo na malungkot, mga kapatid. Luke chapter 18 verse 27. And he said, The things which are impossible with men are possible with God. Yung mga bagay na hindi mangyayari sa mga tao ay may pangyayari sa Diyos. Kung hindi ka kayang pagalingin ng doktor, kaya kang pagalingin ng Diyos. Amen. Praise God. Kung hindi kayang ayusin ng ngayon ang problema natin, kayang ayusin ng Diyos. Right. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 12 verse 9, and he said unto me, my grace is sufficient for thee, for my strength is made perfect in weakness. Most gladly therefore will I rather glory in my infirmities, that the power of Christ may rest Upon me. upon me. Taas ng kamay sa lahat ng may karamdaman. Amen. Taas ng kamay na mayroong mahirap na pinagdadaanan. Yes. Sapat ang biyaya ng Diyos. Amen. Amen. Akala natin wala ng solusyon. May mga punto sa buhay natin na hindi natin kaya. Pero kaya ng Diyos. Praise God. Hallelujah. When you can, God can. Pag hirap ka na, hindi nahihirapan ng Diyos. Pag pagod ka na, hindi napapagod ang Diyos. Pag wala na tayong magagawa, may magagawa ang Diyos. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, kung hindi mo na kaya ang pinagdadaanan mo, may solusyon pa dahil kayang-kaya ng Diyos. Dakila at makapangyarihang Diyos, lumalapit kami sa iyo at nagpapakumbaba. Hinihiling namin ang pagbabasbas ng iyong kapangyarihan sa mga salita namin pong pagsalusaluhan sa umagang ito. Buksan niyo po ang aming mga puso, Panginoon, lalo na ang aming mga isipan upang tanggapin ang iyong buhay na salita. Hayaan mo na ang iyong mensahe sa umagang ito ay hindi lamang maging salita sa aming mga tao, kundi ito'y kapangyarihan ng iyong Espiritu, Panginoon, na may kakayahang magpalaya, magpagaling sa aming mga sakit karamdaman at magbago ng takbo ng aming pong mga buhay. Patuloy niyo po akong balutin ng iyong kapangyarihan, Panginoon, na hindi ako makita sa likod ng pulpitong ito, kundi yung kapangyarihan mo, yung pag-ibig mo, yung pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Lukuban mo ng iyong presensya ang lugar na ito, na kaming lahat ay makaranas ng revival, na kaming lahat ay makaranas ng kagalingan ng karamdaman, na kaming lahat ay makaranas ng kapuspusan ng Espiritu Santo. Sawayin mo ang Espiritong tahimik, sawayin mo ang Espiritong inaantok, sawayin mo ang Espiritong matamlay, Panginoon. Pagkus kaming lahat, hallelujah, bigyan mo ng kalayaan na kami ay makapagpuri at sumamba ayon sa iyong kalooban. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, amen. Kumamay ka ng tatlo at sabihin mo sa Kanya, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Diyos ang solusyon sa problema. Praise the Lord. Please be seated, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng isang kwento tungkol sa isang taong religyoso na nakatira sa isang nayon kung saan ay nagkaroon ng bagyo at nagkaroon ng pagbaha sa kanilang lugar. At yung taong religyoso na to, yung kanyang bahay, ay unti-unti pong pinasok ng tubig ang kanyang bahay. At mayroon pong dumating na rescue team. Mayroong truck na sinundo siya para sumakay at dadalhin siya sa ligtas na lugar. Ngunit ang sabi ng taong religyoso, may pananampalataya ako sa Diyos.
Hindi ako sasakay sa truck ninyo dahil naniniwala ako na siya ang magliligtas sa atin. So hindi siya sumakay. Patuloy na lumalakas yung ulan, bumabaha yung bagyo. At hanggang sa yung taong ito ay napilitang umakyat sa bubong ng kanyang bahay dahil malulunod na yung bahay niya sa baha. At sa ikalawang pagkakataon, mayroon uling rescuer na dumating para siya ay i-rescue, mga kapatid, at para isakay sa bangka at dadalhin siya sa ligtas na lugar. Pero ang sabi niya, hindi sa inyo nakasalalay ang aking pananampalataya, kundi sa Diyos. So walang nagawa yung mga rescuers sa ikalawang pagkakataon, kundi iniwan siya, mga kapatid. Hanggang sa lalo pang lumakas yung ragasa ng tubig, hanggang sa nalunod siya, mga kapatid, at namatay. At sa madaling salita, humarap siya sa Diyos. At sabi niya, Panginoon, ako ang pinaka-reliyosong tao sa lugar namin. Iniligtas mo ang lahat. Pero bakit ako namatay? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, ayaw mo kasing makipagtulungan. Nagpadala na akong 3 rescue mission para iligtas ka. Pero ayaw mong makipagtulungan. Ano pa ang magagawa ko? Tayong mga Pilipino, mga kapatid, ay mayroong kasabihan. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Pero pag wala na tayong magagawa, ang Diyos mayroong magagawa. Thank you very much, Brother Chibi. God bless you. Sabi ng isang lalaking naglalakad sa isang alambre na nakatali sa magkabilang pangpang. At habang naglalakad siya, tumutulay sa alambre, bit-bit ang kariton. Yung mga tao nakatingala, nakatingin sa kanya, kinakabahan. Pinagpapawisan. Dahil pag nahulog siya, ay siguradong mamamatay siya. Pero nakatawid siya, mga kapatid, sa kabilang pangpang na bit-bit or pasan-pasan ang isang kariton. At nung nakatawid siya, ang sabi niya sa mga tao, kayo ba ay naniniwala na kung ako'y nakatawid papunta rito, ay muli ako makakatawid? Nagsigawan ang mga tao. Naniniwala kami. At mayroon pang isang napakalakas ang buses. Oo, naniniwala kami na makabalik ka. Kasi ang galing mo. Akalain mo nakatulay ka sa alambre mula sa kabilang pangpang papunta sa kabilang pangpang, pasan-pasan ang kariton. Ang galing mo talaga. Kaya naniniwala akong makakabalik ka. So sabi ng tao, maraming salamat at naniniwala kang ako'y makakabalik. Kaya ngayon, inaanyayahan kitang sumakay sa kariton. Yes, God. Sa madaling salita, mga kapatid, hindi po siya sumakay sa kariton dahil natakot siya. Dahil ang pananampalataya niya hanggang labi lang, wala sa puso. Mga kapatid, pag sinabi ng Diyos na kaya niya tayong dalhin papuntang langit, kaya tayong dalhin ng ating Panginoon. Huwag ka nang mag-alilangan. Huwag na tayong magduda. Hindi kaya ng religion natin. Hindi kaya ng sinumang pastor. Pero kaya ng ating Panginoon Jesucristo. Dahil ang Diyos na ating sinasamba ay makapangyari. Pwede ba natin palakpakan ng ating Panginoon? Magaling sabihin na tayo naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo. Pero ang tanong, kaya ba natin sumakay sa pagsunod sa sinasabi ng Panginoong Jesucristo? Alam niyo po ba, mga kapatid, mayroon po akong tanong sa inyo. Sino ang nag-iisang tao na hindi kaya magpasalamat sa Diyos? Sa tingin niyo po, sino ang tao
na hindi kayang magpasalamat sa Diyos. Congratulations po sa lahat ng nagtapos, sa lahat ng teachers natin sa engineer. Sabi ng isang mayaman, nang nakakita siya ng isang taong mahirap, Lord, maraming salamat dahil ako ay mayaman at hindi ako mahirap. Ang sabi ng isang mahirap, Lord, salamat na kahit mahirap ako, ay wala akong sakit karamdaman. Ang sabi ng sakit, may taong may sakit karamdaman, Lord, maraming salamat na kahit mayroon akong sakit karamdaman, hindi ako katulad ng isang taong naglalakad na may problema sa kanyang pag-iisip. Ang sabi ng tao may problema sa pag-iisip, Lord, maraming salamat na kahit ako may problema sa pag-iisip, hindi ako katulad ng isang tao patay na at ililibing na lang siya. Praise God. Amen. Kung mayroon mga taong hindi kayang magpasalamat sa Diyos ngayon, mga kapatid, yung taong patay. Right. Pasalamat ka at lingunin mo yung katabi mo na buhay ka. Kaya dapat, anumang pinagdadaanan mo ngayon, maaari sa panahon, sinabi mong hindi mo na kaya maglingkod sa Diyos, pero nandirito ka, magpasalamat ka sa ating Panginoon dahil mabuti ang Diyos. Amen? Patay lang ang hindi kaya magpasalamat sa Diyos. Amen. Kaya anumang negatibong mayroon tayo sa ating kaisipan, alisin na natin yan, mga kapatid. Bakit? Magsimula tayong mag-focus sa kabutihan ng Diyos sa mga buhay natin. Amen. Grabe ang biyaya ng Panginoon. Kahit wala kang pera, at least buhay ka. Kahit may problema ka, at least buhay ka. Kahit may karamdaman ka, at least buhay ka. Yung taong nasa sementeryo, gusto man niyang mabuhay, gusto man niyang magpuri, hindi na niya magagawang magpasalamat dahil patay na siya. Ikaw ngayon, ano mang pinagdadaanan natin, magpasalamat tayo sa Diyos. Dahil yun po ang magpapalago ng atin pong paglilingkod sa atin pong dakilang Diyos. Sabi ng Isaiah chapter 40 verse 29, ang Diyos ay kayang magbigay ng kalakasan sa lahat ng nanghihina. Lahat ng nanghihina, magsabi, praise the Lord. Yung talata na ating binasa kanina, mga kapatid, ay nagpapakita ng kahabagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Tayo ay napapagod. Minsan tayo nangihina. Minsan tayo nawawala ng lakas. Pero ang Diyos mismo ang nagbibigay ng kalakasan. Bakit? Hindi ka pwedeng humingi ng lakas sa katabi mo. Hindi ka pwedeng humingi ng kalakasan sa katabi mo. Sa Diyos lamang, mga kapatid. Kaya salamat na kahit mayroon tayong pinagdadaanan, binigyan tayo ng lakas ng Panginoon na makarating sa lugar na ito para purihin at sambahin siya. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Ibig sabihin, kayang magbigay ng kapangyarihan ng Diyos sa ating mga nangihina. Hindi po nauubusan ng lakas ang Diyos, Amen. mga kapatid. Amen. Amen? Praise God. Tayo mga tao may hangganan. Amen. Pero ang Diyos walang hangganan. Amen? Right. Pag hindi natin kaya, isurrender natin ang ating buhay at magpakumbaba sa Panginoon. Lord, hindi ko na kaya. Yes, Lord. Dahil yung mga bagay na hindi natin kaya, kaya ng Diyos. Amen. Amen. Every time na tayo Praise God. napapagod, Praise God. humingi tayo ng kalakasan sa Diyos na hindi napapagod. Amen? Amen. Yung ating lakas na uubos, pero yung lakas ng Diyos hindi na uubos. Kaya sa Isaiah 40, verse 31, ang sabi ng Bible, mga kapatid, yung lahat ng nanghihina na nag-aantay sa pagbabalik sa ating Panginoon, magpakalakas ka katulad ng isang agila sa presensya ng ating Panginoon. Amen. Imposible, mga kapatid, na bawat isa sa atin sa loob ng isang linggo na perfect ang buhay natin. Nakakaranas tayo ng panghihina, nakakaranas tayo ng pagod, nakakaranas tayo ng sakit. Every time na tayo sasamba, ang sabi ng song leader kanina, huwag tayo magpahina-hina. Ibigay natin ang lakas natin sa pagpupuri, sa pagsayaw, sa pagsamba, sa pagpapalagpag sa ating Panginoon. Kailangan natin magpakalakas. Bakit? Pag lumabas tayo mahina, paano tayo tatagal? Isang linggo lang tayo, isang beses lang tayo magkita. Right. Amen. Amen? Praise God. Sabi ng ating General Superintendent,
Magkano binabayad nyo sa eroplano from Manila to Davao? Magkano ang bayad ninyo sa arkila sa inyong sasakyan? Nagkabaron pa kayo, nagkansa pa kayo, magkano ginagastos nyo sa pagkain, nagbabayad pa kayo sa hotel, tapos pagdating sa pagsamba, nakatunganga ka, halos hindi mo maipalakpak kayong kamay. Amen. Anong Hallelujah. klaseng lingkod kayo ng Panginoon? Praise God. Hallelujah. Kaya kahit nahirapan kami makapasok, mga kapatid, dahil nagsisiksikan kami parang mga puro ng palito doon, halos hindi na kami makagalaw, pero sinisika po sir na makarating sa altar call. Bakit? May mga tao na hindi na nila kaya makalapit sa altar call. Pero sabi ko, Lord, malayo yung naig to Davao, pero hindi pwede na hindi ako makakarating sa altar. Lord, mayroon akong nararamdaman. Nahihirapan ako sa sikip, Panginoon. Marami kami pinagdadalang, pero hindi yan magiging agaw para hindi ako sasayaw, para hindi ako magpupuri. Alam niyo ba mga kapatid, kung mayroon bang tao nag-i-enjoy sa gawain ng Panginoon, yung mayroong lakas ng loob na pumunta sa altar. Amen. Amen. Yung general superintendent nga, yung mga assistant superintendent, yung mga mayayamang tao, yung mga bilyonaryong tao doon, mayroong may-ari ng barko, mayroong mga negosyo na ang negosyo nila sa aeroplano, Brother Doc, nandoon sa harap, nag-uunahan. Hindi mahalaga yung kayamanan nila, hindi mahalaga yung posisyon nila, ang mahalaga yung presensya ng Diyos, yung kapangyarihan ng Diyos. Amen. Hindi ko kaya mga kapatid na malibay kayo lahat, pero kaya magbuhos ng Espiritu ang ating Panginoon para kayo ay malibay. Hindi ko kaya na pagalingin kayo, pero kaya kayong pagalingin ng Diyos. Hindi ko kaya na palakasin kayo, pero kaya ay palakasin ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sabi, praise the Lord. Praise the Lord. Tayo mga tao na uubusan ng paraan. Pero ang Diyos na ating pinaglilingkuran, galubhasa na magbigay ng paraan para masolusyonan ang ating pangangailangan. Amen. Praise God. Pero mo, sabi ng Bible, mahirap sa tao, hindi mahirap sa Diyos. Yung Luke chapter 18, mga kapatid, yung context na yan, yung istorya yan, yung tungkol sa taong nagtanong kung paano makakapunta sa langit. Sabi ng Diyos, mahirap sa tao, pero hindi mahirap sa Diyos. Kasi nagtanong yung kanyang mga alagad, Lord, sino ba talagang maliligtas? Kasi sa mga tao, sa ating mga tao, mga kapatid, tingin natin sa isang tao, ang hirap niyang iligtas. Napakahirap niyang maligtas. Napakahirap magbago ang kanyang puso. Nahihirapan eh. Kaya nga, nag-Bible study tayo siya, di ba? Kaya lagi kong inulit-ulit eh. Kung pwede ko lang bawat tao na makaharap ko, ilagay ko na sa langit si Lord. Kasi ang hirap. Mahirapan ka. Pero natapos mo na yung Genesis hanggang Revelation sa Bible study. Ayaw. Praise God. Hindi natin kaya. Pero kaya ng ating dakilang Diyos. Amen. Yung sabi ni Apostol Pablo, nakaranas siya ng matinding paghihirap, nakaranas siya ng matinding pagsubok, sakit, hirap na kanyang pinagdadaanan sa paglilingkod sa Panginoon. Nanalangin pa siya noon. Alisin mo yung aking tinig sa laman. Meron siyang sakit, nahihirapan ako. Ano ginawa ng Panginoon? Hindi siya pinagaling. Pero ano sabi ng Panginoon kay Apostol Pablo? All my grace is enough. Sapat ang biyaya ng Diyos. Pag wala kang pera, may Diyos ka. Pag may problema ka, may Diyos tayo. Amen. Pag may nangihina, may Diyos tayo. Amen. Pag may pinagdadaanan, may Diyos tayo. Yes. Hallelujah. Wala tayong pwedeng makita sa Diyos na wala siyang solusyon. Amen. Amen? Yes. Laging may solusyon ang ating pong Panginoong Hesus Kristo, mga kapatid. Hindi po ako mangangaral sa inyo na matagal. Dahil ang kaligtasan ninyo hindi nakadepende sa akin kundi sa Diyos. Amen? I pray mga kapatid na kumilos ang Espiritu ng Diyos Amen. Hallelujah. sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Dahil ilang beses man natin sabihin sa ating mga sarili na nahihirapan tayo, na hindi na natin kaya, iisa lang ang sasabihin ng Diyos. Kung hindi mo kaya, kaya ko. Yes.
Kaya hayaan natin sabihin sa Panginoon, Yes, yes. alam niyo po mga kapatid, mas mabuti pang isuko natin ang lahat sa Diyos. Huwag tayong umasa sa ating mga sariling kakayahan. Hayaan natin na minsan ang Diyos patuloy na kumilos sa ating pong mga buhay. Dahil sa panahon na empty na tayo, sa panahon na zero na tayo, ang Diyos 100% mayroon pa siya. Amen? Kaya huwag nating lisanin ang lugar na ito, na dala-dala pa rin natin ang bigat, na dala-dala pa rin natin ang problema. Iiwan natin yung mga I can't natin sa lugar na ito, at paglabas natin, iuwi natin yung God can. Yes, amen. Hallelujah. Jesus. Praise the Lord. Praise, Praise the Lord. praise God. Praise God. Sa apostolic theology, Hallelujah. tayo po ay naniniwala na ang Diyos ay walang katulad sa kapangyarihan. Amen? Amen. Tayong mga tao may limitasyon dahil namumuhay tayo at mayroon tayong laman, mga kapatid. Pero kung tayo ay nagpapakumbaba sa Espiritu ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos ay nahahayag sa bawat isa, mga kapatid. Amen. Huwag tayong umasa sa sarili nating lakas. Huwag tayong umasa sa sarili nating diskarte. Huwag tayong umasa sa sarili nating koneksyon. Umasa tayo sa ating dakilang Diyos. Hallelujah. Amen. Umasa tayo sa ating dakilang Diyos. Huwag tayong umasa sa ating pong mga sarili. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. Minsan nakakarinig tayo na nai-stress tayo. Minsan nakakarinig tayo na nadidepress tayo. Minsan nakakarinig tayo na nagiging talunan tayo. Minsan nakakarinig tayo, mga kapatid, na hindi tayo magtatagumpay. Tama, hindi talaga tayo magtatagumpay. Mai-stress talaga tayo pag hindi natin kasama ang Espiritu ng ating Panginoon. Pero kapag kasama natin palagi ang Diyos, hindi tayo matatalo ng stress. Hindi tayo matatalo ng distress. Hindi tayo matatalo ng kaaway. Amen. Praise God. Pagkuhin natin ang ating mga pananaw, mga kapatid. Yes, oh God. Hallelujah. Lagi tayong positibo, Amen. lalo na naglilingkod tayo sa atin pong Panginoong Diyos. Amen. Hallelujah. Sabi mo sa iyong katabi, walang imposible sa Diyos. Bakit nakasimangot ka? Bakit nangihina ka? Bakit matamlay ka? Wala palang imposible sa Diyos. Amen. Amen? Kaya ngiti-ngiti lang, mga kapatid. Amen. Amen? Di ba, Brother Rob? Mayroon tayong rayuma, may sakit sa kidney, may arthritis, ano pa bang sakit na dumapol sa atin? Walang imposible sa Diyos. Amen. Naalala ko si, nandipinito sa akin ni Pastora J. Alam mo, Pastor, tuwang-tuwa ako sa nanay ni Sister Tess. Bakit? Kasi yung patutuo mo, na halos wala na kayo asin, wala na kayo makain. Ang sabi niya, buti na buhay pa kay Pastor. Hallelujah. Alam niyo ba, mga kapatid? Dapat matagal na tayong patay. Pero bakit tayo buhay? Salamat may Diyos. Yes. Salamat may Diyos, mga kapatid. Yes. Salamat na hindi naubusan ng solusyon ng ating Panginoon. Amen. Kaya dapat wala ng Kristiyanong mababalisa. Dapat wala ng Kristiyanong hindi makakatulog sa gabi. Amen. Amen. Bakit tayo nahihirapan? Kasi pinipilit natin pasanin ang mga sarili natin problema. Huwag natin pasanin, mga kapatid. Ibigay natin sa ating Panginoon. Lord, hindi ko kaya. Hindi po natin kayang kontrolin ang bukas. Hindi natin kayang kontrolin ang kinabukasan ng ating kapwa. Hindi po natin kayang kontrolin ang puso ng ating kapwa. Amen? Hindi natin kaya, mga kapatid, dahil sa galing natin, dahil sa diskarte natin, nagkakamali tayo. Dahil nagiging okay ang lahat dahil magaling tayo. Magaling tayong dumiskarte. Ikaw, mga kapatid, huwag nating piliting kayanin ang isang bagay na hindi natin kaya. Pagmamataas na po yan sa harapan ng ating dakilang Diyos. Hubarin po natin ang ating mga kayabangan, mga kapatid, at magpakumbaba po tayong lahat sa harapan ng ating pong Panginoon. Lord, patawarin mo ako. Oh God, Jesus. Minsan kasi tayo, mga kapatid,
naniniwala sa laki ng problema natin, pero hindi tayo naniniwala sa laki ng Diyos natin. Amen. Amen. Hallelujah. Totoo ba mga kapatid? Kaya tuloy, nagkakasala tayo sa harapan ng Diyos. Alam niyo ba sa Bible, pag nag-aalinlangan ka sa Diyos, nagkakasala ka. O sa Bisaya pa, pag kita ay magduha-duha sa Ginoo, nakasala ka sa Ginoo. Amen? Yes. Ang nakakalungkot mga kapatid, bautismado na tayo sa tubig at sa Espiritu, nagdadalawang isip pa tayo sa magagawa ng Diyos, nagkakasala tuloy tayo. Huwag tayo mag-aalinlangan mga kapatid. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Minsan umiiyak tayo na tila baga tayo ulila. Minsan problema tayo na tila baga walang Diyos na nakaupo sa trono. Amen. Kaya kahit nasa langit siya mga kapatid, yung kanyang Espiritu iniiwan niya. Bakit? Dahil yun ang tutulong sa mga panahon na hindi natin kaya. Yes. Palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya hindi dapat na mayroong lalabas sa umagang ito na talunan. Amen. Huwag mong sabihin, Pastor, lalabas ako, natalo pa rin ako. Pastor, lalabas ako, na mahina pa rin ako. I-rebuke natin yan mga kapatid. Kumikilos ang kapangyarihan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi ng Bible, we are more than conqueror. Amen? Hindi pa tayo sa nagtatagumpay. Kaya huwag mo ipakita sa kaaway na kapos pa rin tayo, na malungkot pa rin tayo, na nanghihina pa rin tayo, na nakasimangot pa rin tayo. Amen? Hallelujah! Sa kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ano mang gawa ng kadahiman sa ating buhay, pinapalayas natin yan sa pangalan ng ating Panginoon. Hindi natin kaya magpalayas ng demonyo, pero kaya magpalayas ng Panginoon. Hindi natin kaya magpalayas ng kahirapan, pero kaya magpalayas ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Mayroong mga problema ang tao na hindi kayang solusyonan ng batas. Mayroon tayong mga problema ang mga tao na hindi kayang solusyonan ng ating pong mga pera. Mayroon tayong mga problema mga kapatid na hindi nasusolusyonan ng doktor. Mayroon tayong mga sakit na hindi kayang solusyonan ng doktor. Pero sino dito naniniwala na makapangyarihan ang dugo ng ating Panginoon Jesucristo? Sino dito naniniwala mga kapatid na yung kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo ay kayang magbigay ng solusyon sa lahat ng ating pong mga pinagdadaan? Amen. Alam niyo po, nararamdaman ko mayroon pong pinapagaling ang ating Panginoon, kumikilos ang kanyang kapangyarihan. Amen. Tanggapin mo lamang mga kapatid, magpakumbaba ka, kaya ka palalayain ng ating Panginoon. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, tanggapin natin ang kagalingan sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. In Jesus' name. In Jesus' name. Jesus' name. Sa Bible mga kapatid, sa panahon ng mga Hudyo, ang kayamanan ay madalas tinitingnan ng mga tao bilang tanda na sila ay pinagpapala ng Diyos. Kaya nagulat ang mga alagad nang sinabi ng Panginoong Jesucristo na mahirap maligtas ang mayaman. Tayo pa naman mga tao gusto natin yumaman. Kaya nagtanong ang mga alagad bakit hindi maliligtas yung mayamang binata? Ay ang sukatan nila doon na kapag mayaman ka ay pinagpapala ka ng Diyos. Kaya pinakita sa kanila ng Panginoon, hallelujah, na hindi sapat ang kayamanan ng tao para maligtas ka. Hindi sapat ang talino nating mga tao para tayo po ay makarating sa langit. Amen? Amen. Amen? Amen. Maraming mga tao hindi na sumasamba, maraming mga tao hindi naglilingkod sa Diyos dahil mayaman sila. Maraming mga tao na ayaw na makinig ng word of God dahil akala nila yung kanilang pera ay nagbibigay sa kanila ng comfort sa kanila at magliligtas sa kanila. Amen. Ano mang kayamanan na meron tayo mga kapatid, hindi po yan magdadala sa atin sa langit. Amen. 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 Hallelujah.
Sino dito naniniwala kaya mo pumunta ng langit without the word of God? Sino dito naniniwala, mga kapatid, na kaya natin makarating without God? Tayo ba, lubos talaga yung ating pagtitiwala sa Panginoon? Mahirap kasing sumasamba na samba-samba lang, mga kapatid. Amen. Seryosohin natin ito. Dahil seryoso ang Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Amen. Kaya huwag tayong magwala ng tiwala sa ating pong Panginoon. Huwag na natin ipagpalit ang ating buhay sa makamundong buhay. Alam niyo po ba si Moses, bago sila makatawid sa dagat na pula, gusto siyang patayin ng mga tao, mga Israelita. Yung mga taong tinulungan niya na makalaya sa Egypt, yung mga taong tinulungan niya na makalabas sa Egypt, pagdating nila sa Red Sea na dipin, gusto siyang patayin. Pero anong ginawa ni Moses? Sa harap ng maraming mga tao nagrereklamo sa kanya, gusto niyang patayin. Gusto siyang patayin. Itinaas ni Moses ang kanyang tungkod at ang kanyang kamay sa Diyos. Bakit? Yung disyerto ay magiging libingan na lang nila dahil nasa likod na nila ang mga kawal ng Paraon. Wala silang kapangyarihan na mahati yung dagat. Wala silang kapangyarihan na makatawid sa dagat, mga kapatid. Hindi nila kaya. Pero nung tinaas ni Moises ang kanyang kamay, nakita nila, mga kapatid, na yung bagay na hindi nila kayang hatiin, yung bagay na hindi nila kayang patuyuin, kaya ng Diyos. Amen. Nagpakita ba physical ang Panginoon sa kanila? Hindi. Nagtiwala si Moises doon sa mga tao nangihina. Itinaas ni Moises ang kanyang kamay. Ano nangyari? Hindi nila kayang hatiin yung dagat, pero kaya ng Diyos. May ginapit pa na material ang Panginoon para maati yung dagat. Bakit niya hinati ang dagat? Hindi niya tinitingnan yung mga tao nagrereklamo. Hindi niya tinitingnan yung mga tao naghihina. Tinignan niya ang kamay ni Moises. Na si Moises, alam ni Moises, hindi niya kaya. Pero yung Diyos na tumulong sa kanila, kayang patuyuin ng lahat, kayang hatiin ang dagat, at lumakad sila sa tuyo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Sino dito ang mayroong problema na nag-iisip na hindi mo na kaya dahil wala kang nakikitang solusyon? Taas mo lang ang pananampalataya mo sa harapan ng ating Panginoon. Dahil kapag wala tayong solusyon, may solusyon ang ating dakilang Diyos. Mga Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sa kanan at sa kaliwa, kahit anong gagawin nila, wala na silang solusyon. Alam niyo po ba, mga kapatid, pwede naman silang paikutin ng Panginoon. Pero bakit doon sila sa Red Sea pinagaan? Dahil nakita ng Panginoon na maraming kasama si Moises, mga mayayabang at nagmamataas sa kanilang sarili. Kaya po sila dinaan doon ng ating pong Panginoon para hindi sila magmamayabang, kundi maluwalhati ang Diyos na tumulong sa kanila. Amen. Thank you. Pag lumingon, wala dyan ang mga sundalo. Sa kanan, sa kaliwa, sa harap. Walang solusyon. Pero nung itaas ni Moses ang kanyang kamay at tumingala sa langit, nandoon yung solusyon. Amen. Kapatid, yung solusyon ang problema mo, wala sa kapitbahay natin, wala sa kaibigan natin, wala sa katabi natin. Tumingala ka lang at panampalataya na yung Diyos na tumawag sa iyo. Mayroong solusyon sa mga problema na ating pagpinagdadaanan. Palagpakan natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah! Wag po natin sugatin ang laki ng problema natin, mga kapatid. Sukatin po natin ang laki ng Diyos sa buhay. Amen. Ang dami natin mga problema. Praise God. Pag hindi kami makabayad ng kuryente, mapuputulan. Mabuti na lang, 3 buwan. Dati, 1 buwan lang, putol na, may disconnection eh. Alam niyo mo ba yung mga problema natin, nagpapahina sa atin yan eh. Ba? Problema na nga tayo, nakasimangot na nga tayo, tapos yung asawa natin, nakasimangot. Pagdating natin sa anak natin, nakasimangot.
Ikaw na lalaki, may problema. Yung asawa, may problema. Yung anak, may problema. Yung katabi, may problema. Yung kaibigan, may problema. Yung kamag-anak, may problema. Aba! Pagkargahin natin yung mga kapatid, ang hirap kumiti. Lumingon ka sa kaliwa, may problema. Lumingon ka sa kanan, may problema. Tumingin ka sa harap, may problema. Tumingin ka sa likod, may problema. Tumingin ka sa taas. Walang problema pa sa Diyos. Walang problema mga kapatid na magpapahirap sa atin kung tayo marunong magpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Kaya i-build up natin ang ating pagsamba. I-build up natin ang ating pagpupuri sa Panginoon. Huwag natin subukang solusyonin ang isang problema na hindi talaga natin kaya. Ipagkatiwala po natin sa atin pong dakilang Diyos. Ayos na. Brother, subukan mo kayong buhatin ka mag-isa. Ang iyan, kay puyat ka man. Subukan mo kayong buhatin niya lahat. Maubos na lang yung lakas mo, hindi mo kaya mabuhat mag-isa. Mahirapan ka lang. Amen. Uuwi na lang kami lahat. Di naman mo ni Malukdo. Ganda ng lugar ni brother. Kahit sinong pinakamalaki sa atin. Saan si engineer? Engineer doon. Yung birthday boy. Yun, medyo malaki-laki. Oh, ito. Kaya mo masalin to, brother doon. Maubusan ka na lang ng lakas. Hindi mo kakayanin yun. Kaya yung isang bata siya, inutusan siya ng kanyang papa, "Nak, alisin mo yung bato, pagulungin mo." Inubos niya, Brother Gilbert. Namula na lang siya katutulak. Hanggang sa yung bata, umiyak na lang. Hindi man lang niya napausog ng konti yung bato. Tapos tinawag siya ng kanyang anak, "Nak, mangyari?" "Pa, hindi ko na kaya. Nahirapan po ako. Sobrang bigat ng bato. Ubus na yung lakas ko. Hindi ko na kaya." Pero sabi ng papa niya, "Anak, kaya mo pa. Mayroon ka pang lakas. Hindi mo lang ako tinawag." Ang ginawa, dahil hindi kaya ng anak, yung papa niya ang bumaba. Sa luhod lang, Sister Beth. Pagbuhat lang, naalis ang bato. Bakit? Mayroong lakas ang ama na walang lakas yung wala yung anak. Hindi kaya ng anak, pero kaya ng ama. Kaya sabi niya sa anak niya, "Anak, hindi ka pa nauubusan ng lakas. Hindi mo lang ako tinawag. May supply ka pang lakas." Amen? Amen. Ano, nakuha niyo yung istorya mga kapatid? Minsan pinipilit natin ang ating sarili na kayanin yung mga bagay na nahihirapan tayo. Ang Diyos ang ating Ama. Kailangan natin siya. Huwag lamang tayong mahiya na tumawag sa Kanya. Amen. Every time na tayo nahihirapan, ang Diyos ang ating kalakasan, sabi ng Bible. Alam niyo ba, na kapag ang mga anak nagkakasakit, di ba pinapaano ng mga tatay ng nanay? Wala kasi kaming anak eh. Ikaw na lang kayo maging anak namin. Kasi mahirap ka mong kargahin na, malaki na. Di ba? Di ba yung mga anak natin pag may sakit, mga kapatid? Pag may problema yung mga anak natin, pag kinakarga natin, di ba yung kapag yung ulo ng anak natin, tapos inaalo-alo natin, magugulat ka, nakukomfort yung mga anak, kahit na may pinagdadaan ng problema. Bakit? Komportable kasi sila na yung magulang na bumubuhat sa kanila, hindi sila babagsak. Anong gusto ko palabasin mga kapatid? Yung Diyos na ating pinaglilingkuran, inaantay ka lang ng tiwala sa Kanya. Inaantay ka lang na lahat ng ating mga problema ibigay sa Kanya. Inaantay ka lang ng Panginoon na yakapin natin siya. Inaantay lang tayo ng Panginoon na magtiwala tayo ng lubusan sa Kanya mga kapatid. Siya yung ating Ama. Siya yung ating kalakasan. Hindi tayo pababayaan ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Yes, so Lord. Amen. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Praise God. Hallelujah. Tayong mga tao, marami tayong mga bagay na hindi natin kayang gawa ng paraan na masolusyonan. Pero yan po ang paborito ng Diyos. Dahil dyan po eksperto ang ating pong Panginoon. Marami po kasi mga Kristiyano, mga kapatid,
na kapag nananalangin, marunong pa sa Diyos? Naniwala po ba kayo doon? Maraming mga Kristiyano kapag nananalangin, marunong pa sa Diyos. Kulang na lang bigyan ng PowerPoint ng Panginoon. Lord, ito, 1, number 2, number 3. Diba? Meron mga Kristiyanong ganyan. Kapatid, hindi po natin pwedeng diktahan ang Diyos para maghimala. Amen? Amen. Huwag natin diktahan ang ating pong dakilang Diyos. Hayaan natin siya kung paano siya gumawa sa sarili niyang pamamaraan. Amen? Amen. Kaya sinusuin po natin ang paglilingkod po natin sa ating pong dakilang Diyos. Mga kapatid. Marami po sa atin ngayon na mayroon pong inaharap na problema sa pamilya, sa pera, sa espiritual na buhay. Huwag nating hayaan na yung mga problema na yan ay tayo ang mamamahala. Ipagkatiwala po natin sa ating pong Panginoon. Dahil kapag sinulo natin ang mga problema natin, babagsak ang ating pong pananampalataya. Bakit? Hindi po natin kayang solusyonan yan, mga kapatid. Diyos lamang po ang siya makapagbibigay ng tamang solusyon. Kailangan lamang po natin magpakumbaba. Lumuhod sa trono ng Diyos. At sabihin natin sa Panginoon, Lord, walang-wala na talaga ako. Hindi ko na talaga kaya, Panginoon. Ikaw na lahat ang pinagkakatiwalaan ko. Makikita natin, mga kapatid, paglabas natin mamaya, magugulat ka na lang, babaguhin ng Diyos ang buhay mo at ang buhay ko. Amen? Magugulat na lang tayo, mag-iiba na ang takbo ng kasaysayan ng ating po mga tuloy. Alam niyo ba, kitang-kita ng Diyos na bawat isa sa atin ngayon ay may nararamdamang kabigatan. Kitang-kita po ng Diyos yung ating po mga puso, mga kapatid, na tayo po ay nahihirapan. Pagising natin sa umaga, minsan gusto na natin matulog ulit dahil nahihirapan tayong humarap sa mga bagay na kung saan nahihirapan tayo. Minsan sinasabi natin, pagod na tayo. Kala, ginalang ganito buhay natin. Parang wala na lang nakakaintindi sa atin. Hallelujah. Nakakaranas kayo ng ganun, mga kapatid. Kahit ako bilang pastor, mga kapatid, nakakaranas ako ng ganun. Amen. Walang pastor na hindi nagkakasakit. Walang pastor na hindi nahihirapan. Walang pastor na hindi nakakarinig ng masasakit na salita. Walang pastor na hindi nakakaranas ng pangririgi. Walang pastor na hindi nakakaranas ng pang-aapi. Yes. Kung kami lang mga pastor binigyan ng lisensya para pumatay, ang dami na namin napatay. Totoo yun, mga kapatid. Totoo yun. Hallelujah. Mahirap po ang buhay ng isang pastor. Lalo na sa organisasyon natin na walang sweldo ang isang pastor. Ilang beses kong sinasabi sa Panginoon, Lord, hindi ko na talaga kaya. Lord, nahihirapan na ako. But thanks be to God. Sa panahon na ako'y nahihirapan, hindi pala nahihirapan yung Diyos na aking pinaglilingkuran. Sa panahon na ako'y nabibigatan, ang Diyos hindi nabibigatan. Sa panahon na ako'y namumroblema, ang Diyos, mga kapatid, ay hindi namumroblema. Kaya salamat sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Akala ko nga, hindi ko kayang tumayo ngayon, sir. Dahil pakiramdam ko, hindi ko kayang mangaral sa inyo. Pero salamat po, kaya pala ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya pala ng ating po. Alam niyo po, nandito ba si Sister Den? Wala, no? Si Sister Den, mga kapatid, ay nagkaroon ng cancer na stage 4. Grabe. Nung makita namin yun, putlang-putla na. Nangihina na si Sister Den.
At alam natin na yung kalagayan niya, lalo na sa financial na pag-uusapan, ay walang-wala, mga kapatid. Pumunta siya rito. Sabi niya, Pastor, nahihirapan na. Nahihirapan na talaga ka, Pastor. Dahil ikikimo siya. Nakalbo yun, mga kapatid. Pastor, hindi ko na kaya. Hirap na ako. Pero ang sabi ko sa kanya, ay magagawa pa ang ating Panginoon. Maaari sa lahat ng doktor na mag-check up sa iyo, maaari nahihirapan na sila. Wala na silang magagawa. Pero sabi ko kay Sister Den, may magagawa pa ang Diyos. Hindi ko alam kung tinaningan si Sister Den ng doktor. Pero nakita natin, mga kapatid, naka-attend siya ng anniversary. Hindi siya kalbo, mataba na siya, mahaba ng kanyang buhok. Bakit? Pinagaling siya ng ating pong Panginoon. Sabi ko sa kanya, Sister Den, hindi kita kayang pagalingin, pero kung ikaw ay naniniwala na kapag tayo ay nananalangin, paggagalingin ka ng Panginoon. Meron tayong kapatiran, mayroon din cancer, stage 4. Bakit ba karamihan sa mga kababaihan, puro stage 4 mga cancer? Mga lalaki, bihira ako makarinig ng stage 4. Karamihan mga babae. Nakarating na ng Amerika. Dahil mayaman sir, naghanap ng mga dalubhasang doktor. Naghanap ng mga magagaling na doktor. Di bali maubos yung kanyang milyon. Gumaling lang siya sa kanyang cancer. Pero bumalik ka lang ng Pilipinas. Bakit? Pumunta ng China, 3 buwan na lang ang tanim sa kanya. Pumunta ng Germany, Brother Jubert, 3 buwan na lang ang tanim sa kanya. Pumunta ng Amerika, 3 buwan na lang ang tanim sa kanya. Ang sabi niya, yung doktor ng Amerika, ng China, ng iba't ibang bansa, parang nag-uusap sila. Iisa lang ang sinasabi nila, Sister Tess. 3 buwan na lang siya. Hindi nila kaya. Walang gamot na magbibigay ng solusyon sa kanyang sakit na stage 4. Anong ginawa niya, Sister Chat? Imbis na ma-stress, imbis na ma-depress, naubos na yung pera. Nag-enjoy na lang siya sa paglilingkod sa Panginoon. Yung araw ng linggo, yung araw ng Lunes, yung araw ng Martes, ng Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, ginagawa niyang araw ng linggo. Binibilang niya yung 1 buwan, nakalipas na lang yung 2 buwan, nakalipas na yung 3 buwan. Praise God. Habang unti-unti nang sinasabing mamamatay na siya, doon siya lalong nagpuri sa ating pong Panginoon. Pagkalagpas ng 3 buwan, pagkaabot ng 4 na buwan, nagpa-check up siya doon sa doktor na nagtaning sa kanya, Sister Chat, na 3 buwan na lang siya. Nagulat ang doktor. Sabi niya, hindi ako makapaniwala. Sabi niya, bakit Dok? Imposible na mawala ka ng cancer. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Iisa lang ang finding sa iba't ibang bansa. 3 buwan na lang. Brother Dom, naka-4 na buwan na, naka-5 buwan na, naka-6 na buwan na. Hanggang yung doktor na nagtaning sa kanya, Sister Tess, na una pang namatay sa kanya. Woo! Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Walang mahirap sa Diyos na ating pong pinaglilingkuran. Kaya walang dahilan. Mga tatay, mga nanay, mga young people, magbukbok tayo sa ating mga problema. Imbis magpatalo ka, magpakalakas ka na lang sa presensya ng ating pong Panginoon. Imbis na magbukbok ka, mag-enjoy ka na lang sa presensya ng ating Panginoon. Imbis na makasimangot ka, nakasara ang ating mga labi, magpuri ka na lang sa ating dakilang Diyos. Every time na may problema ka, mag-praise the Lord ka na lang. Every time na may problema ka, mag-hallelujah ka na lang. Every time na gusto mong magbukbok, yun yung mga panahon, magpuri ka na lang sa ating dakilang Diyos. Salamat sa ating dakilang Diyos, mga kapatid. We need to stop our complaining. Magpuri na lang tayo sa ating dakilang Diyos. Araw-araw. Isabuhay natin ang salita ng Diyos. Isabuhay natin ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi ng Diablo, mamamatay ka na. Praise God. Isang araw, mga kapatid,
kung luluubin ng Panginoon, yung mga doktor na nagsabi sa akin, sir, na 1 linggo na lang ako, papasyalan ko lang sila si Sister Tess. Titignan ko lang kung may buhay pa sa kanila. Tess, totoo yan. Oh. Kung lulubin ng Panginoon, isasama ko si Pastora J sa East Avenue Medical Center, sa Lung Center of the Philippines. QI, basta may QI pa yun. Ilang hospital? Sa Divine Grace, sa Rosario, Parting Cavite. Pasyalan natin ulit, Pastora, at hahanapin ko yung mga doktor na nagsabi na 1 linggo na lang ang tanim ng buhay ko. Is God, kahit butasan nila ang tagiliran ko, Sister Chat, hindi nila kayang sabihin na hahaba pa ang buhay ko. Pero kapag nagtiwala tayo sa Panginoon, Lord, hindi ko na kaya, 1 linggo na lang ang taning ng doktor. Pero sa harapan pala ng Diyos, mga kapatid, yung 1 linggo natin, mahabang taon pa ang gagawin ng Panginoon, ang idulugtong ng ating Panginoon para tayo pagalingin. Amen. Brother Mike, kung 2000, pwede ka nang mamatay kasama ng pagkadurog ng motor mo, pero may plano pa ang Diyos sa buhay mo. Kaya huwag tayong tumigil sa paglilingkod. Maaari may problema tayong kakaharapin. Maaari mayroon tayong problema pinapasan sa ating balikat. Pero makapangyarihan yung Diyos na naligtas sa iyo, Brother Michael. Amen! Ano pa bang darating na problema sa atin, mga kapatid? Isipin natin na mayroong Diyos na tumawag sa atin, na mayroong Diyos na magpapagaling sa atin, na mayroong Diyos na magliligtas sa atin. Amen! Kapatid, kung sino man sa atin ang may nabaon tayo sa utang, mayaman sa gintot pila ang ating dakilang Diyos. Amen! Kung ang kaaway nagsasabi na mawawasak ang ating pamilya, ang ating Panginoong Jesucristo ay kayang mag-ayos ng ating pong mga pamilya. Amen? Yung takot natin ay nagsasabing mabibigo tayo. Pero ang Espiritu ng Diyos ay nagsasabi, magtatagumpay ka, magtatagumpay ka, magtatagumpay ka, magtatagumpay tayo lahat, mga kapatid. Amen? Sino po dito naniniwala, mga kapatid, na yung kwento ng Wall of Jericho, totoo? Amen. Naniniwala kayo, hindi? Naniniwala kayo, mga kapatid, na si David talaga, si Goliath, natalo ni David? Hello? O ulitin ko po, mga kapatid. Naniniwala ba talaga kayo na yung kwento ng Wall of Jericho, nang bumagsak yung Wall of Jericho, totoo? Amen. Naniniwala po ba kayo na si Goliath natalo ni David sa pamamagitan ng isang bato? Amen. Naniniwala po ba kayo na si Paul at si Silas nung nakagapos ay mayroon talagang anghel na nagkalas ng kanilang mga gapos? Amen. Naniniwala po ba kayo? Yun bang Diyos na nagpabagsak sa Wall of Jericho, Diyos mo? Amen. Yun bang Diyos na tumulong kay David para matalo si Goliath, ay Diyos mo rin? Amen. Yun bang Diyos na tumulong kay Paul at si Silas na nakakulong sila, ay Diyos mo rin? Amen. Sila bang lahat nakaranas ng himala ng Diyos? Lahat ba sila nakaranas ng himala ng Diyos? Nagdududa kayo, mga kapatid. Dahil na, yung amen ninyo, parang amen ang inaantok na. Pastor, ang tagal mo kasi tapos na tayo, mga kapatid. Naniniwala kayo, bumagsak talaga yung Wall of Jericho? Amen. Sabi mo sa iyo, katabi ko, naniniwala ka, yun ba problema mo kasi laki ng Wall of Jericho para hindi kaya ibagsak ng ating dakilang Diyos? Naniniwala ba kayo na sa pamamagitan ng isang bato, yung higanting si Goliath ay natalo ni David? Hindi naman kaya ni David na manalo sa kanya, pero bakit nanalo siya? Kasi ang Diyos ang tumulong sa kanya. Yun din yung Diyos na kumakaasa kayo. Yun din yung Diyos ang gumigising sa ating mga kapatid na yung himala ng Diyos. Hindi lamang natin nababasa sa Bible. Totoo
ito yung kanyang himala. Taas ang kamay na naghimala ang Diyos sa buhay mo. Amen. Taas ang kamay na naghimala ang Diyos sa buhay mo. Na kahit may sakit, amen, pwede ba natin piriin ang ating dakilang Diyos? Amen. Pwede ba natin sambahin ang ating dakilang Diyos? Yung mga taong hindi na makakaranas ng himala ng Panginoon, yung mga taong patay na. Oh, hallelujah, hallelujah. Kung sino man dito na parang ayaw na maglingkod sa Panginoon dahil bigat na bigat ka na sa problema mo, mga kapatid, hindi lang ang mga tataas na opisyal natin ang kayang pumunta sa harapan ng altar na ito. Sino man yung may sakit karamdaman, sino man yung mayroong pinagdadaanan na napakay, na sa tingin natin, hindi na natin kaya, mayroon pong gagawin ng ating pong Panginoon. Dahil yung bagay na hindi natin kaya, ay kaya ang ating dakilang